Mahigit 3 linggo na lang bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil hindi pa rin nare-resolba ng Senado ang issue sa leadership. Sabi ng Bise, mas mabuting ang Korte Suprema na ang magdesisyon dito. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng girian ng dalawang paksyon sa Senado, palapit naman ang palapit ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, naipadala na ang Notice of Pre-Trial Conference na dadaluhan ng magkabilang panig sa June 18. Naipublish na rin ang amended impeachment rules na nagpapahintulot ng paghalal ng bagong presiding officer ng impeachment court. Dahil ang nakaupong Senate President ang siya ring magsisilbing presiding officer ng impeachment court na numpa nitong Mayo si Senador Alad Peter Cayetano. Pero ngayong si Gatchalian ay acting Senate President, sinabi niyang siya ang uupong presiding officer. Pero may posibilidad ding ang umupo, isa sa mga kasamahan nilang abogado, sina Senador Cheese Escudero o Kiko Pangilinan. Nabanggit din po in the past nung time pa ni nung Senate President si Tito Soto, nabanggit po na pwedeng pa-handle ang impeachment trial sa isang abogado na kasama po ng mayorya. And you have two lawyers, sir, no? Attorney Senator Escudero and Pangilinan. Tama ka, no? Sinabi ni Senator Soto yun. At yan ang kasalukuyang pinag-uusapan. Kailangan maplansya ito dahil ang kabilang paksyon ni Cayetano, nagsabi rin siya pa rin ang presiding officer sa impeachment. Kung may mahahalal na bagong Senate President sa botong 13 senador, matatapos ang usapin. Si Vice President Duterte, pinauubaya sa kanyang mga abogado ang paghahanda sa impeachment. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Anang Bise, mas mabuti kung matutukoy ng Korte Suprema kung sino ang legal na leader ng Senado. May pahaging din siyang dapat kasama pa rin sa Senado yung nakakulong at nagtatago na mukhang tumutukoy sa nakadeteneng si Senador Jinggoy Estrada at pinaghahanap ngayong si Senador Bato de la Rosa. Sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Sinabi ngayon ni Gatchalian na meron ng operational at management control ang kanyang grupo sa Senado. Siya na raw ang pumipirma ng payroll ng mga empleyado at pinatutupad ngayon ng Senado ang memo niya na work from home muna ang mga empleyado. Ang grupo rin anya nila ang kausap ng Kamara tungkol sa nalalapit na State of the Nation ng Pangulo. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Napag-uusapan po ang posibilidad na magkaroon ng special session ng Kongreso pero hindi pa raw ito tiyak ayon kay Senador Win Gatchalian. Sabi ni Gatchalian, patuloy pa ang kanilang konsultasyon dito at kakausapin pa niya ang Kamara at Executive Department para sa special session. Ayon sa Malacanang, nais ni Pangulong Bongbong Marcos na maayos muna ng Senado ang issue sa kanilang liderato. Para sa ilang mambabatas, kinakailangan ng special session para sa pagpasa ng mga mahalagang panukala na naudlot dahil sa mga nangyaring kaguluhan sa Senado. Nakikita ring dahilan dito ni Representative Jervin Luistro ang impeachment trial para sa paghalal ng presiding officer ng paglilitis. Sumasalamin naman daw sa administrasyon ang gulo sa Senado ayon kay Vice President Sara Duterte. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Kapag wala yung direction, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa.